Makati at pupunta dyan sa Palanan Makati at pupunta sa may Moonwalk Paranaque Talon 5 Pilas. Right bed nito? Meron kaming iba. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right bed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Is this a present consult your doctor? Right Med. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsules, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 4,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order more. Dessert EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Quezon City po ako. Anong punta mo? Bibili ako ng Health Care Capsule. Health Care Capsule? Yes, pare. Supplement ito na may green tea, Wala. antibiotic, Sa akin binato dapat yung taga dyan sana sa inyo. Kaso kami wala, hindi naman kasi kami makakapamili. Saka isa pa, wala hindi ko rin nakita na dyan pala yun. Kasi kung nakita kong dyan, hindi ko accident dahil ano na rin malapit na rin akong umuwi sana Kaso ayos lang yan, at least kikita pa rin. Yung nga lang, mapapalayo talaga ako. Follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita. Ito pa rin si Radyo Manil Maracol. At Radyo Manil, liderato sa Senado. Linya? alright, maraming salamat, Mario Campo. Ang daming ganap ngayong araw ang botohan sa plenaryo at ang palitan ng liderato sa Senado. Konektado kaya ang mga ito at paano ito naka-apekto sa botohan sa mababang kapulungan. Pag-usapan natin yan kasama si Professor Antonio Contreras ng UPLB. Magandang gabi po, Professor Contreras, at welcome back po sa Rakada Balita. Magandang gabi po. Yes, Professor, ang dami ho nangyari ngayon. Hindi ko nga namin alam ni partner kung unahin natin. Pero sige, unahin natin yung naging botohan dyan sa Kamara. At nagulat ho ba kayo sa number na 255? Ano ho ba yung last year na number po? Actually, mataas ako ito last year. Yaya ko 150 lang. Kaya yung 255, mataas sa naging 8%. Nagkakalang ngayon ko ng Kongreso na nandito. Actually, nagulog ako sa kanya sa Pengles. Kasi nagdeklara na sa Duterte, nananakot ang bilihan. Di ba? May gagawin ang ayusin lang po yun ng konti, medyo nag-e-echo po kayo, ayusin lang po yung signal ko nga ang daming kailangan yung unpack ngayong araw na Ang dami natin kailangan i-process. Ay napadiretso tayo. Ano, coastal na lang po? Dahil ito mga nangyari ngayong araw, yung mga text messages siguro nakatanggap, lalo na yung mga maalam sa political landscape ng bansa. Napadiretso tayo din. Mas malayo yata kung diretso dyan. Gusto mo reaction. Doon tayo pinapadiretso. Kaso, di ba mas malayo dyan? Of course, yung naging botohan sa liderato, sana dyan kayo warang pa rin. Alam kay Rolo Bato. Oo nga po. Nagkabulan Ay, kung malapit na ako sa mga hindi po po sa Porto. Senado. Malapit din po sa Professor, okay na po. bago mag-south po. Okay. Hindi ko kasi kabisado. Pero parang mas malapit nga kung dito tayo sa ano, sa Cavitex na lang. Coastal. Tapos nagkaroon ng isang Duterte dito siya ay
Nagtikla nga before with the hope to intimidate, di ba? At nagkaroon pa ng ko sa Senado. I was expecting it's going to be lower than 255, but it is 255 here. So I was surprised. Ayun nga, yung bro, sorry partner yun yung isang sa tanungan, di ba nagkaroon pa partner yung sa Ray, nagkaroon sa Cebu, di ba? Na sinabihan din na kung sino yung boboto ng yes ay may consequences. So talagang overwhelmed kami ni partner niya ngayon na 255 yung naging boto. Yeah, that's 255, 26, no, and 9. So yung then nangyayari pa ngayon Naka-high power rounds na, di ba? Karin na yung mga Malalaman na natin, ma'am. Hindi ko kabisado lahat walang to. baril yun, di ba? Okay. Sa usawa lang, hindi sila pinagdadala ng baril dito unless authorized. Ngayon, hindi natin masabi. Wala pa tayong makausap na taga Japan. Pero ang masasabi ko sa iyo ngayon, kinakausap ng mga tauhan ng isang ng USAA, Office of the Son of Sergeant of Arms, itong mga tauhan ng NBI. Wala pa namang kumotor, wala pa namang arestuhan Karin. Nakatayo pa lang dito yung mga tauhan ng NBI habang nakatayo yung isang taga-USAA nakaharang doon sa pintuan ng Senator's Lounge. Doon sa Senator's Lounge, doon yung labas-pasok yung mga senador, doon sila kumakain, yung kanilang pahingahan, at hindi yun po pwedeng basta pasukin. Mula naman kanina na pagbabantay nila, wala naman tauhan ng USAA ng NBI na nagpumilit na pumasok doon. So, dalawa ka rin muli yung ng Senado dahil sa boto ng majority na isa-ilalim sa protective custody ng Senado si Senator De La Rosa hanggang maka-exhaust ng lahat ng legal remedies sa korte. Si De La Rosa, pati ang Senado bilang institusyon at kinontent yung mga nanghabol kay De La Rosa, yung mga nagtanghang humarang na siya ay tigilan na dumalo sa sesyon ng Senado. Sabi ni De La Rosa kanina ay para tigilan siyang dumalo ng sesyon at makaboto sa Senate presidency. Magaman, sabi ni Trillanes kanina, incidental na lang yung pagboto niya sa Senate presidency at ang pakay daw talaga ni De La Rosa dito para magkanlong dahil meron ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. So, yun ang parang para sila magbabahatin pero nagpalit ng papel. Minsan lang lumitaw si Bato, bigla pa nagkagulo sa Senado. Ano ba yan? Oo, kanina sabi niya, bakit ngayon tinatanong siya, ba't siya pumasok ngayon, ba't siya biglang lumutang? Samantalang hinahanap nga daw siya. Tinatanong, ba't hindi siya pumapasok ng Senado at pinasusweldo siya? Ngayon naman dumating siya, bakit daw siya tinatanong, bakit siya sumipot? Yung sabi niya kanina, yun ang bungad niya nung nanggigigigal siya nung biglang sumulpot sa session hall. Oo. So, paikot-ikot kami dito Karin niya, no? Dahil dalawa yung labasan dito sa ngayon, yung isang pintuan doon sa may hagdan, nakakapunta na dito sa Senado, merong hagdan yun, nakasarado yun, sealed yun. Okay. Yung main na pasukan, yung nasa hallway, napasukan talaga ng mga senador, paglabas nila ng elevator, may mga nakabantay doon ng mga tauhan ng Sergeant at Arms, hindi pinapapasok yung mga tauhan ng NBI. Kanina may nagtangka na pumasok pero hindi pinapasok kahit si Trillanes, hindi rin pinayagan pumasok sa session hall. And then, dito sa likuran ng session hall, nandito yung mga tauhan ng NBI na nakastandby. Dito makikita yung pintuan, papasok ng Senator's Lounge, na isa pa doon sa daan, papasok ng session hall. Dito sa isang kilid, meron pa rin isang pintuan dito, nakabantay din. Basta lahat ng pintuan dito na papasok ng session hall, binabantahan ng mga tauhan ng Sergeant at Arms, at ang tagubilin sa kanila ay huwag magpapasok ng mga taga-NBI. Kami nakakapaglabas-pasok kami, mga media. Oo, pero yung mga taga-NBI, identified na NBI o wala identification, hindi nila basta pinapapasok sa session hall. At saka kasi hindi naman kasi ito pwede Karin na kahit pumasok yung mga tauhan ng NBI o sino pa mga opisyal na bigla silang mga aresto habang nasa sesyon ang Senado, bawal yun. Oo, pinagbabawal ng batas yun. So, hindi naman nila yung inattempt mula kaninang dumating itong mga tauhan ng NBI. But right now, mag-report ka, wala namang komosyon, walang anto, walang kakaibang kaalawan dyan, wala naman. So far, wala pa ka rin Ibig sabihin, hindi pa ini-enforce yung utos. Kaya talo na arestuhin yung mga tauhan, itong mga sabi kasi kanina Grando, so kailangan ng proper identification. Sino yung mga uhuli? Kasi nakatabi yung CCTV nung habulan doon sa hallway hanggang sa hagdan. Nakita kung sino yung nanghahabol. Oo, nakikita yung nanghahabol. So kailangan ng proper identification. Kanina mga Grando pa sila
Pero ayun, kinakailangan silang i-identify ng gusto para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ang katwiran dito, pwedeng mag-contempt ang Senado sa tuloy-ulihin dahil contempt ng Senado, direct contempt ito dahil doon sa panghaharang kay De La Rosa pagpiling-pili sa isang sitting senator na dumalo sa kanilang. So, sa mga sandaling ito ay may plenary session. Karine, babalikan ko lang sila, no? Habang dito naman sa hallway ay wala pang movement. Parang bantayan lang sila so far. Bantayan lang. Nakatayo lang dito yung mga tauhan ng NBI at yung mga tauhan ng Sergeant of Arms. Kaya anong utos? Ayaw nila magsalita. Bulungan pa lang dito, Karine. Bulungan pa lang. Anyway, ano man ang development dyan, nandiyan ka naman eh. Yes, Karine. Mamaya, magbabalik ako. Pag may panibago na uling galawan dito sa Senado. Pansamantala, din sa babalik sa'yo, Karine. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Sherifer, Tangkad Sagad. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Plana. Sobrang sakit, panatag sa Plana. Panatag ka, Plana. Okay, punta naman natin na kinarurunan sa Milsen. Yung daw po mga tauhan ng NBI ay nagkasagawa ng visual check sa mga lumalabas sa Senado, mga kapuso. Si Sam Nielsen, nakatutok dyan, ha, Sam? Mahigpit ang alerto ko yun itong mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI dito sa lumas dito, itong gusali ng Senado sapagkat isang ban kanina karate ang lumalabas na dito pero pumusisyon kagad itong mga ahente ng NBI at sinabing pag-sasagawa sila ng visual inspection, ibig sabihin talagang alamin nila sino ang sakay nung lumalabas sa sasakyan at hindi nila ito pipigilan ito kung yun yung subject na kanilang inaabangan dito at ito may isa pang sasakyan ngayon dalawa na nakapila sa loob itong Sino yung inaabangan nila yun? Sino yun? Si Bato, syempre. ay matatanda mo na una nang binanggit namin yan sa loob yung insidente ng pigilan na yung ng mga ahente ng NBI itong Senadora oo at ito sila So, patong Mga tauhan ng NBI ngayon, yung kanilang inaabangan. Karane Mga tauhan ng NBI, yung inaabangan nila. hindi ang inaasabayanan nila dito kung lalabas dito ang senador Okay. i-check nila dito sa mga sasakyan lahat ng sasakyan na dumadaan binubuksan yung bintana at talagang inisa-isang tignan naman itong mga ahente ng NBI. Mas marami na rin ng presensya ng mga security guards ng Senado dito lamang sa mismong gate. At dito sa labas ng sa may kalsada na mismo sa labas ng Senado may nakita na akong isang armored van may armored van dito na nasa gitna na mismo ng intersection. Tinitignan ko kung ito ba may logo ng PNP o ng NBI pero armored ang nakikita ko doon sa logo itong isang armored van na nasa gitna naman itong intersection sa pinagdamang lamang o paglabas ko pa lamang ng gate itong Senado. Ako isang Lieutenant James Parado, CWB, Balitang Totoo. Thank you very much sa report ni Sam Nielsen. Samantalang dapat daw naman ang Senado mag-convene bilang impeachment court kahit nagpalit pa ng liderato. Ayon yan kay Congressman Xiao Duknuk. Ang linaw yung ating mga katanungan ngayon. Again, maraming salamat po, Professor Contreras. Ingat po kayo. Hindi inalintana ng iba't ibang grupo ang tindi ng sikat ng 45. araw para ipanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkanang balita ni Willie Delgado Jr. Live. Willie. Niya kung mainit ang panahon, mainit ang eksena sa Senado, hindi nagpaiwan dyan ang mababang kapulungan ng Kongreso sa init ng eksena, lalo na sa politika. At kung mainit man ang panahon, hindi yan inalintana ng iba't ibang sektor dahil kanina umaga, bago pa man magkaroon ng formal na botohan, ay sinagutan
Lupa ng mga ito ang Baliktad, hilig dapat ng araw dito. para lamang bantayan ang magiging resulta ng botohan dito sa plenaryo kung maisasamba ba ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Umaga pa lang, nagsimula na magtipon-tipon sa harap ng mababang kapulungan ang iba't ibang sektor, kasabay ng mangyayaring botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bitbit ang panawagang pananagutan. Iginiit ng mga nagprotesta na hindi dapat manaig ang takot, pressure o pagbabanta sa mga kongresistang bumoto sa plenaryo. Panawagan nila, wala sanang umatras na mambabatas sa gitna ng Ano lang siguro samot-saring yun? pananakot sa mga kongresistang Ah, baka bumoto na-charge na doon sa kabila pala. May panabot na Diba dalawang camera na may dinaanan na tayong camera pala doon, ha? suporta sa impeachment at Nandun na. tatargetin sila sa susunod na eleksyon. Para kay Sentalia, delikado na daw sa publiko kung mananatili pa sa poder si Vice President Sara Duterte sa mabigat na issue ng korupsyon. Every citizen in power is a danger to the public because if they have a vice president that's obviously corrupt, that's quite a bit away from the presidency. It's a danger to the public, it's a danger to the public. Kabilang sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, ang umunay anomalya sa confidential funds, questionabling transaksyon sa bank accounts ni Bibi Sara at asawang si Atty. Vance Carpio, at umano'y mga paglabag sa budget process. Para naman kay Kabataan Party List Representative Bernico, sapat na ang hawak na ebidensya ng House Committee on Justice at probable cause para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Hindi rin daw sila magpipilan sa init ng araw kung may kapalit na pabor para lamang pumoto sa impeachment. Kasama sa prayer natin dito sa impeachment, kasama sa conviction, hindi lamang dito sa process. Kasama ito. Cannot continue if sa ganito kalaking MOOP. And pag sila ng dagdag counter affidavit, bigyan naman anya sila ng panel of prosecutors at gagawin ang pagsusumite ng dagdag na counter affidavit sa May 25. Ayon kay Balikod, bukod kasi sa mga unang salaysay na pinirmahan ng ilang dating sundalo, may iba pang mga disiplito silang kukuhanan ng salaysay. Iisay lamang anya nilang dumating dito sa Maynila dahil manggagaling pa ang mga ito sa Mindanao. Paliwanag ni Balikod, layunin ang hirit nilang palugit ay para ipakita na may ito pang mga individual o pito ang nakakita ng umano ng pera si Edelina habang may apat na magkakakita umano sa pagtanggap ng pera ni Father Villanueva. Pagkita dito, inihirit din anya niyang mamasa muli ng gusto ang isinumiting reklamo dahil sa unang ginawang pag-aaral dito, wala anya siyang nabasa roon na nagpapatunay na nag-post ang mga dating sundalo sa social media ng alin pa bang mapanirang pahayag. Nalulungkot naman anya sila dahil sa isinumiting salaysay ng mga dating sundalo sa ombudsman, tanging si dating House Speaker Mark Romualdez lamang ang pinupuntirya ng investigasyon at ng posibleng kaso, ngayong marami anyang pinangalanang iba pa roon. Init ni Balikod, kung totoo ang pagnanais na ipakigil ang pagnanakaw sa kabanang bayan, dapat lahat ng pinangalanan anya sa salaysay ng kanyang mga kliyente ay imbestigahan at kasuhan. Kaya pa man nagkakaroon anya ngayon ng selective prosecution ang ombudsman. Ako si Chief State Engineer ni GMA Superradyo, DZWB, Balitang Totoo. Thank you very much. Sa report na i-choose din nyo, bakit meron ba kayo sa ng gobyernong walang korupsyon? Sabihin nyo nga sa akin, may alam ba kayo? Basta ako, wala akong alam. Meron ba kayo sa ng gobyerno walang korupsyon? Vice President Sara Duterte, nakahandang idepensa ng kanyang mga abogado sa Senado na magsisilbing impeachment court. Christian Manyo, sa Detalye. Go. Batid ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang naging hakbang ng plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso na nagpasa ng Articles of Impeachment sa botong 265 na pabor, 26 na tuto at abstain. Ayon kay Attorney Michael Boa, isang mga abogado ni Tito Duterte, na sa mga nag-aakusa na ngayon ang burden para patunayan ang kanilang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo alinsunod sa konstitusyon, patasas mga alituntunin sa ebidensya sa Panipowa habang nananatiling nakatingin sa Korte Suprema ang mga usapin na may mahalagang implikasyong konstitusyonal
lubos na anyang handa ang defense team ni Duterte para ito ipagtanggol sa harap ng Senado sa uukop ng record kung saan pagpuri ng prosecution na patunayan ang kanilang mga aligasyon. Ako, si Chris Sermanin, Sergi Subterraneo, DCWB, Balita, Totoo. Thank you very much, President Manyo. Kanina lang Sergeant Tatar sa pinag-uusapan natin sa Senado. Aba, ay pinalitan na ang Senate Sergeant Tatar. Oh, ni Parabilago. Karinin tanggal ang Senate Sergeant at Arms, papalitan ng panibago dahil yan dun sa nangyari na hinayaan daw ng itong tanggal ng Sergeant at Arms na si Senator De La Rosa ay harangin na makakuha ng FBI na hindi ka rin yung Senate Sergeant at Arms. Ang Sergeant at Arms, ang pinalitan si Retired General Rene Samonte. Ang ipinalit sa motion ni Senator Ronald De La Rosa ay si Retired Police Major General Mau Ablasca. Dati na rin Sergeant at Arms si Ablasca at yun ay recommended din ni De La Rosa na maging Sergeant at Arms dito. Para kontrolado nila ang yan ay preference ng Senate President and then binoboto ng mga senador. Lahat pang nag-object na nang i-nominate ni De La Rosa itong si Ablasca, Retired General Ablasca, para maging Sergeant at Arms. So, yan ang masasabi natin Karin na dahilan kaya wala pang galaw, wala pang arestuhan. So, ibig sabihin, itong bagong Sergeant at Arms na ang maaatasan na magpatupad yung utos kanina na i-contempt at arrestuin yung mga nanghabol kay De La Rosa at nagtangkang pumigil na makadalo siya sa sesyon. Ano dito kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano na yung pag-contempt ay dahil doon sa tatangkang pigilan si De La Rosa na dumalo sa sesyon. Doon sila contempt ngayon. Sabi niya, maaaring ng mga taga-NBI dito na mayroong valid na warrant of arrest laban kay De La Rosa. Hindi pwede yung warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pero ang punto ay yung pagpigil kay De La Rosa, yung pagpigil kay De La Rosa na lumalo sa sesyon ng Senado. And then, kanina may motion din si Senator Dante Marcoleta, hinihintay pa natin yung resolution. Diba, kanina, report natin na nagpasya ang Senado na itilalin si De La Rosa sa protective custody ng Senado. Ang motion ni Marcoleta ay i-place siya sa lugar kung saan makakasigurado sila na nobody can touch De La Rosa. Ngayon, ibig sabihin, saan yun? Pwedeng sa opisino ba ng De La Rosa? O pwede ka doon manatili? O kailangan naman dito sa session hall na sila, doon matulog ka rin eh. Pero ang Senator's Lounge, yun yung nagsisili ng restaurant. Kaya lang kasi, pagka hindi umalis, hindi napaalis ang mga tauhan ng NBI dito, nakabang sa kanya sa mga exit sa north session hall. So, ang yun yung sabi ni Marcoleta kanina, pero apprehension kasi si De La Rosa, kaya niya siguro din na nobody can touch it. De La Rosa po ang pinag-point. Kung okay lang ka rin, pakinggan natin si Marcoleta dito sa mamaya na. Babalikan lang kita mamaya, ha? Babalikan kita sandali lang, iba. Okay. Yes, Karinel. Muli, wala pang kalaman dito, wala pang arestuhan yung mga tao. Ang kanyang pagkakapanalo. Kaya yung spokesperson na Abate Paula Martinez, sa ngayon ay wala pa silang nakikita ni De La Rosa. Wala dito sa Senado pa sa Matalanin para sa radyo, DCWB. Balita Totoo. Ora! 36 minutes and 19 seconds after 6. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. DCWB, Balita Totoo. Numero 1 ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGP Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karaganan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super
Radio DZBB at Barangay MS 97.1. GMA Radio number 1. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Lahat sa mga paborito niyong artist. Suklak, sumayin nyo na ang mga balita at talakayan sa balansyado. Lagi namin paalala sa inyo, gusto nating umasenso, manalig, magdasal sa may kapal. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corpus. At ako naman si Jeff Batallones para hindi mo ulit ang usapan. Bakit lang at kami sa ang dami na yung nangyayari sa kanila. Pagkaani-dami na diskusyon dyan. Nagpaganda ba ang lahat? Ano ba ang opinion mo? Pag-usapan natin yan. Tingnan natin ang kanilang salong din dyan. Tama sila at Halo Motola. Kasama Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:15 ng hapon. Ang DZMM Radyo 14 sa Israel. DZMM Telerat at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. Ulit sila tayo sa pinakapakinig, inapruba na po ng ICC ang hiling ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicolas Coman na mag-withdraw mga Kuya, magtinapay ka muna. Ay, salamat po. Bago tubig ka sa Quezon City. Opo, salamat po. May tubig ka ba? Ang baon? Meron po. Salamat po, salamat po. Mamaya na lang po. Mamaya, pagbaba mo sa akin. Oo. Ako malayo pa Quezon City. Hindi kayo maiwanan sa balita. Tutok lang. Hindi na traffic ngayon kasi nga wala nang pasok. Dito matindi mag-traffic sa Lamang sa Poder. Ako po'y babalik bukas. Alas 2 hanggang alas 12:30. Babalik ulit ako bukas ng hapon. 5:30 to 6:30. Please, naman. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa DZW. Sa kanyang talikid partner doon sa Bulacan, nakahanda na yung sa pulisya. Dala ng kanilang away, yung pag-off ng location ng pulis. Galing pa kami Batangas nito. Kaso wala. Skyway kami kanina. Hindi ako nakababa ng Alabang. Pwede yung ano, ihing-ihina ako, makiihuna ako dito. Di ko na talaga kaya, pipigilin ko pa sana kaso di ko na talaga kaya. Ano, malayo-layo pa. Ala, wala yata CR dito. Meron ba naman? CR ko muna, meron ba? Boss, paihi mo. Paihi na. Thank you. Nagbabaga ang mga balita ngayong Lunes. Sa kamera. Saglit lang po ah. Huwag magkaisin niya. Napakilmi mo. Maraming salamat po sa panonood ng Gasa Muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna po sa mga trabaho. Nasa si ano, si General Piso. Nasa Nipa. Matang na nagsumunod sa linis. Nipa. Alis po, oo, namputan. Uy. Nangyayari. Nipa. Uy, hello. Nipa. Oh, yes. Oh, may isang taon ng NJ dito na binugbog. Pero duguan siya eh. Duguan siya. Hindi ba sila ginagawa yung trabaho niya? Ang nangyari dito, nagkakasabitan dito yung mga nagtulakan, yung mga tawa ng NBI at tawa ng Office of Senate Pagkatapang Saan. Hindi pa namin mag-check o yung puno nito, pero sinasabi ng mga taga-usaan na meron kasi mga taga-NBI, kasama yung mga pinakonsep ng Senado na lalabas, kinukuha nila meron na sasakyan ng NBI dito sa grounds ng Senado at kinukuha yung kanilang mga kasamahan. Pero humarang yung mga tauhan ng NBI, yung mga tauhan ng USAA. So ang nangyari, isang taga-USAA, dinampot ng NBI, pinakay sa sasakyan at ang sabi ay binugbog. So ito na nga, yung isa,
na tauhan ng USAA, araw-araw natin ito nakikita, may dugo sa loob, may dugo sa loob. At patuloy yung nagilan, magkaroon ng area dito kanina, nagulat na lang kami dahil meron kami mula sa second floor, narinig namin nagkakalabugan. So, apparently, doon sa ground, doon sa harap ng Senate building, ito na yung gilian ng mga, yung pagpapakaabot ng mga tauhan ng USAA at ng Salvatan. Pero pinutulungan na buhatin itong tauhan ng USAA. May dugo, umiiyak sa kanina eh. Sabi niya, ginagawa na ng trabaho niya. Ito, gusto isakay sa wheelchair. Dahil ito sa clinic ng Senado. Pero hirap kang umiiyak siya eh. Umiiyak itong tawa ng USAA. Tapos kanina, nakita ko yung pagtulog. Nakasarap ng bang nangyari? Kasi, nahawan mo atin eh, matagal ka eh. Bigla na lang, ginagtutok na kakikulang. Bilang ginag eh. USAA, nung pinatutulungan sa mga kanilang yung mga kasamahan dito sa USAA din. Nagpakiyak dito sa Senado, wala lang sa pumili sa hagdan, inaakay itong tauhan ng USAA, paakyat ng papunta sa clinic ng Senado. Yung kasing clinic nito ay nasa second floor. Muli, nagpang-abot yung mga tauhan ng NBI at nagpang-abot sila dito sa ground floor. Ang sabi ng mga taga-USAA, meron silang yung mga tauhan ng NBI itong kunin sama ng mga taga-NBI, yung kanilang mga kasamahan. Dali na pinag-send yung mga tauhan ng NBI na nanghabol dito kay Senator Ronald De La Rosa. Yung mga nanghabol at tumigil kay De La Rosa na siya ay maka-attend ng Senado para aarestuhin dahil absent nila yung warrant of arrest ng International Criminal Court. So, ang naririnig namin kanina nung nagtutulakan ang NBI at ang USAA ay sinasabi nung sa NBI na meron ng palabas. Bakit pa hinahatang? So, ibig sabihin, bakit hinaharas ng mga taga-USAA hanggang sa mag-iibig isa na yung isang kasamahan nila hinatak papasok sa sasakyan ng NBI at binubugbog daw. So yung nakita hanggang bumaba hanggang sa bumaba makalabas ng sasakyan. Ang sabi sa amin dito, nakalabas ng sasakyan at nakita namin na nga bumaba ng sasakyan at halos hindi makagulapay, umiiyak at dumadaing ng sakit ng katawan itong tauhan ng USAA. Umiiyak siya dahil sabi niya ginawa lang niya yung trabaho niya. May tutusa sa noo at hirap siyang tumayo kaya tinulungan ng mga kasamahan. So ngayon, naiakit na dito sa second floor at naipasok sa second floor o naipasok na sa clinic ng Senado itong tauhan ng USAA. Ito yung pagpapang-abot ng mga tauhan ng NBI at ng USAA. Yan ay habang naka-break ang sesyon ng Senado kanina. Na-interview namin si Senate President Alan Peter Cayetano at ang sabi niya, kailangan nila ng coordination. Mag-coordinate daw sa kanya. Pagka-adjourn nitong sesyon ng Senado, kailangan na makipag-coordinate sa kanya ang NBI o kaya Department of Justice para maayos yung coordination. Sabi niya, hindi naman po pwedeng basta nila magsindi ng warrant of arrest laban sa isang senador o kahit sino na nandito sa Senado dahil ang sinasabing may warrant of arrest. Una, sabi niya, hindi nila nakikita yung warrant of arrest at lalo na wala namang kautusan mula sa local court. Ang tindiglaan niya ng Senado batay sa kanilang inaprubahan ng Senate Resolution No. 44 dati pa at kanina din inaprubahan sa Senado na hindi sila kapag may lumabas na warrant of arrest laban sa isang senador buhat sa dayuhang korte dapat dumaan sa local court, which is yun na kanilang pinupunto na walang kautusan mula sa local court para arrestin si Senator De La Rosa. Sabi niya, po pwede yung warrant of arrest dapat si De La Rosa halimbawa o sa opisina niya o sa bahay niya pero hindi dapat arrestin dahil wala namang kautusan mula sa local court. Sabi naman niya na kahit dati pa na misis ni De La Rosa na kapag meron namang kautusan mula sa local court makikita ang senador si De La Rosa at tutugon kung kautusan ng local court, hindi ng dayuhang korte. So sa ngayon,
na kalmang sitwasyon, ipasok na nga sa klinik yung tauhan ng USAA na kakinuha at sinaktan ng mga tauhan ng NBI, samantalang mga taga-NBI nasa labas ng Senate building. Nasa labas ng Senate building, pero nasa bakuran pa rin, nasa loob ng gate ng Senado. Pansamantala, Lane Parado ng Jerry sa radyo, DJWB, Balitang Totoo. Superadyo, DZWB, Last Report! Joseph's Act, paglabag sa Dangerous Drugs Act. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Hindi dumating sa NBI si Peanut Gallery Media Network of Yung mga palitan ng salita kanina ay hindi kaaya-aya kung saan patuloy na lang binalyawan si Atty. Melvin Matibag at inibiit nila na hindi dapat arestuhin si Senator Pato de la Rosa sa loob ng Senado. Kanina ay nag-inobserve din yung kanilang bahayan. Kaya Atty. Melvin Matibag at si Atty. Melvin Matibag naman ay umiinig, nakatayo lang doon kanina at hinihintay yung clearance mula sa higher up sa Senado para siya ay papasukin. Sa mga sandaling ito ay nakaposisyon na, naka-mobilize na itong Civil Disturbance Unit ng Southern Police District dito na mismo sa loob, dito na mismo sa harap ng Senado kasi kanina, before pumasok sa Senado si Atty. Melvin Matibag ay nandito lang sila sa side. Ngayon, noong yung mga taga-suporta ni Senator Pato de la Rosa na siyang tagawa ng kilos protesta dito ay nakita nila na mapasok si Atty. Melvin Matibag ay nagpunta sila doon sa side gate. So itong Civil Disturbance Unit ng Southern Police District ay nagkaroon na ng pagkakataon para tuluyang harangin na itong gate mismo ng Senado. Sa mga sandaling ito, medyo mainit yung naging konsultasyon kanina with Senator Pato de la Rosa supporters at doon nga kay Atty. Melvin Matibag. So yan muna ang mga kaganapan mula rito sa labas ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, First Season, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa 30 at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee S. Tareja. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa 30. Ang oras alas 7:36 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Mga Healing Galing Products. 1, 2, 3, 8, 8. So ang lalaki nagnakaw ng cellphone. Tama, oo. Tama ka, no? Hindi po tayo isang psychiatrist, ngunit maaari. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sison. Namaga ang kanang mata ng lalaking ito matapos kuyugin ng taong bayan habang minamaneho ang ninakaw ng motorsiklo sa Antipolo City. Ang lalaki napag-alaman na suspect din sa pagtangay ng cellphone sa isang kainan sa lungsod. Ay, paalam po.